Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan, at
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha
Pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Pakitingnan naman po yung katabi, pakicheck kung gising pa. Gising pa naman. Pakisabi naman sa katabi ninyo, salamat at nandito ka. Sana bukas nandito ka pa rin. Yan po. Ngayon pong mga Misa de Gallo, mga simbang gabi, siyam na misa para sa parating na Pasko. Sigurado po ako sa nakaramihan sa atin ay may mga hiling, kaya naman nagkukumpleto ng mga simbang gabi. Sigurado ako nakaramihan sa atin at tayong lahat ay naparito
para manghingi ng regalo sa ating Poong Jesus Nazareno. Tanong ko lang po, alam naman po natin yung Starbucks po, di ba? Hindi ho ba kapag ganitong panahon sa Starbucks ay kapag nakakolekta ka ng 18 stickers mula sa pagbibili ng kanilang mga kape, ay makakatanggap ka ng regalo mula sa kanila. Yun po yung isang ginagawa sa panahon na ito sa kapag nasa Starbucks kayo. Pero mga minamahal kong mga kapatid, gusto ko pong ipaalala sa atin na yung mga simbang gabi, yung Misa de Gallo ay hindi po ganoon. Na kapag hindi nyo nakumpleto yung siyam na pagsisimba, ay hindi na diringgin ng Diyos yung inyong mga hiling. Na kapag hindi nyo nakumpleto ang siyam na misa, hindi mo na matatanggap ang regalo ng Diyos para sa inyo. Maging malinaw po sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, na kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Diyos patuloy na nagbibigay ng regalo para sa ating lahat. At ang pinakamahalagang regalo, mga kapatid, ay ang kanyang sarili mismo. Sana po ay maging maliwanag at itulak tayo ng katotohanan ito upang maging seryoso sa ating paghahanda sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Sa bawat misa po, mga kapatid, ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili para tayo ay mabigyan ng lakas para tumugon sa bawat hamon ng ating buhay. Kung ang Diyos tumugon agad sa ating mga kahilingan, salamat sa Diyos. Kung ang Diyos matagal ibigay ang ating mga kahilingan dahil may tamang panahon sa lahat ng bagay, salamat pa rin sa Diyos. Kung ang Diyos hindi sagutin yung ating mga kahilingan dahil alam ng Diyos na hindi makakabuti yung ating mga hinihiling, patuloy pa rin ang pasasalamat sa Diyos. Pero muli, ang pinakamahalagang regalo ay natatanggap na po natin sa bawat pagdiriwang ng misa. Hindi na natin kailangang hintayin pa na makumpleto ang siyam na misa ng simbang gabi para matanggap yung pinakamahalagang regalo na ating Panginoong Hesukristo sa Eucharistia. Kaya maganda po yung dalawang paanyaya ko po mula sa mga pagbasa sa araw na ito para sa ating pagninilay. Una pong paanyaya, hayaan nating dalhin tayo ng Panginoon sa Siyon. Narinig po natin sa unang pagbasa, dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Anong mararanasan natin doon? Kagalakan. Ano po ba ang Siyon? Ang Siyon po ay isang bundok, isang lugar kung saan ang Diyos ay nananahan. At dahil nananahan doon ang Diyos, ang lugar na yon ay lugar ng kagalakan. Lugar kung saan may kaligtasan. Lugar kung saan hindi sila mapapahamak. Ano na po bang nangyayari sa bayan ng Israel doon sa unang pagbasa bago nangungusap sa kanila yung Panginoon? Yung nangyayari na po sa bayan ng Israel ay nagkakawatak-watak po sila. Nagkakalayo-layo sila dahil sa kanilang mga nagagawang pagkakamali at pagkakasala. Ngunit ang Diyos po, tinitipon sila ng patuloy. Saan po sila dinadala? Sa Siyon upang iparanas yung kagalakan, yung pag-asa at pagliligtas ng Diyos. Tinitipon ng Diyos ang lahat dahil nais niyang maligtas ang lahat. Makwento ko lang po. Nung panahon po ng Yolanda, after po ng ilang buwan, ay pinadala po kami sa Leyte. At sa isa sa mga hindi ko malilimutang kwento doon, ay yung isang kwento ng nanay na napuntahan namin doon. Sabi po nung nanay sa amin, matapos daw na dumating yung bagyo, ay tiningnan na nila yung sitwasyon ng kanilang bayan at napansin nila, karamihan ng mga bahay nila ay nawasak ng bagyo. Kaya ang ginawa nila, naghanap sila ng mga kagamitan para maitayo muli yung kanilang mga bahay. Pero sa kanilang paghahanap,
ng mga kagamitan, nakita po nila yung kanilang simbahan, yung kanilang chapel, yung maliit na kapilya, wasak din po ito. Yung nanay na yon, sabi niya sa sarili niya, parang hindi naman okay na okay yung tahanan ko, pero yung tahanan ng Diyos ay hindi okay. Saan kami kukuha ng pag-asa? Saan kami kukuha ng pag-asa? Kaya anong ginawa ni nanay? Sabi niya, unahin natin yung tahanan ng Diyos. Unahin nating itayo yung tahanan ng Diyos, yung ating kapilya. At yun po yung una nilang ginawa. Pagkatapos magawa na yon, sila ay nagtipon-tipon doon para manalangin. Mga kapatid, tayo po ay parang bayan din ng Israel, na iba-iba yung mga karanasan at iba-iba yung pagkakamaling nagawa na naging dahilan ng paglayo natin sa Diyos. Pero ang Diyos po, patuloy tayong tinitipon sa ngayon. Marami tayong mga pinanggagalingan. Iba-iba, ngunit ngayong araw ay nasa isang tahanan. Nandito tayo sa dambana ng Jesus Nazareno. Magkakalayo po tayo, ngunit ngayon ay sama-sama tayong nasa Siyon. Tayo ay nasa tahanan ng Diyos. Tinitipon tayo ng Diyos ngayon dahil gusto niya na mabigyan tayo ng biyaya ng kagalakan, biyaya ng kapayapaan, biyaya ng kaligtasan na nagmumula sa pagtanggap sa Kanyang presensya. Nawa mga kapatid, buksan natin yung ating mga sarili upang matanggap natin ang regalo ng Diyos na Kanyang sarili. Pangalawang paanyaya po mga kapatid, katulad po ni Juan Bautista, tayo nawa ay maging maningas na ilaw na nagliliwanag. Ano po bang ginawa ni Juan? Si Juan Bautista ay nagpatotoo kay Jesus. Inihanda ang daraanan ni Jesus. Anong paanyaya po sa atin ito? Alam po ninyo yung parola, lighthouse. Alam po ninyo ang lighthouse. Para saan po ito? May dalawa daw gamit ang parola. Una po, para matulungan yung mga manlalayag sa karagatan na maiwasan yung mga pwedeng maging sanhi ng pagkasira ng kanilang barko. Yung ikalawa pong layunin ng lighthouse ng parola ay para maituro sa mga manlalayag kung saan po yung pupuntahan nila, kung saan yung daungan ng kanilang barko. Ganoon po si Juan, inimbitahan niya yung mga tao at iniimbitahan tayo ngayon na iwasan at pagsisihan yung mga pwedeng makawasak sa atin, yung mga bagay na pwedeng magpahamak sa atin. At itinuturo din sa atin ni Juan Bautista yung ating Panginoon. Siya ang ating hantungan. Ganon din po yung paanyaya sa atin mga kapatid. Katulad sana ni Juan, tayo rin ay tumutulong sa bawat kapwa natin na maiwasan nila, maiwasan ng bawat isa, yung mga bagay na pwedeng magwasak sa ating mga katauhan. Ito po yung mga kasalanan, yung mga kamaliang nagagawa natin. At katulad din sana ni Juan Bautista, tayo mga kapatid ay nagtuturo sa bawat isa kung saan ba tayo dapat pumunta. Sana itinuturo natin sa bawat isa na si Jesus ang ating hantungan. Si Jesus ang ating pupuntahan. Hindi lang sa wakas ng ating mga buhay, simula pa lang ngayon, ituro na natin sa bawat isa kung saan dapat tayo kumapit, kung saan dapat tayo pumunta sa mga kadiliman na nararanasan natin sa buhay na ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tandaan po natin, ang pinakamahalagang regalo sa darating na Pasko ay kung ating tatanggapin, kung bukas ang ating pusong tanggapin ang ating Panginoon. Kaya't patuloy tayong inaanyayahan ngayon na magpunta sa Siyon, magpunta sa simbahan, magpunta sa tahanan ng Diyos para araw-araw nating ihanda yung ating mga sarili para tanggapin ang ating Panginoon. At matapos nating tanggapin ang ating Panginoon, magsilbi nawa tayong liwanag sa mundo
upang mapuntahan ng bawat nadidiliman ang hantungan ng kanilang buhay. Si Jesus Nazareno na ating Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa Kanyang kapayapaan. Sa ating bawat salita at gawa, tayo'y dumalangin. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan, sina Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa kanilang pagtulad sa salita, gawa ng iyong anak, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod ng bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding pawin ang kapayapaan sa tuwin at manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang buong kalooban at diwa kaming magalak habang kami umaantabay sa pagdating ng aming tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin, nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sa tugot po ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at subo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang Birhen ay
Ngayon po ay National Youth Day. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng mga gawain at paghuhubog ng ating mga kabataan. Tumulong po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang patuloy na paalala sa atin, tayo ay tinitipon ng Diyos, iniimbitahan na magpunta sa kanyang tahanan para tumanggap ng liwanag na kanyang bigay. At matapos na matanggap ang liwanag na mula sa ating Jesus Nazareno, tayo nawa ay magsilbing liwanag sa mundo na napupuno ng kadiliman. Tayong mga anak ng Diyos ay liwanag sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Tayo na at magsimbang gabi, siyam na araw na ating tutupin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay magdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin.
sasapit ang Pasko.